Ganun din. Hay, di pa kami number 1 yan ha? Di pa ba? Baka naman, malapit na. Malapit na. Di naman sa pagmamayabang ha. Classic talaga. Achichu. Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achichu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa lahat. Gusto ko lamang pong mag-share kasi hindi ko na po talaga naiintindihan kung saan ba ako dapat lumugar. Share ko lang po yung sitwasyon ko ngayon. Hindi ko po kasi alam kung single ba ako or taken na. Meron po kasi akong nakilala, DJ Lindsay, na isang lalaki. Nakilala ko po siya sa inuman. Matapos po ang inuman sessions namin, nagkamabutihan po kaming dalawa. Hindi po ako magsisinungaling. Madalas na po kaming nag-check-in after nun. Ganon-ganon lang. Just for fun. And then, nangyari din naman yung wish ko na sana ipakilala niya ako sa pamilya niya. Nung time na yon, alam ko sa sarili ko na seryoso na ako sa lalaking ito. Yun nga lang, hindi ko kasi alam kung siya ba seryoso sa akin. Hindi ko sinasabi sa kanya or hindi ko pinaparamdam na gusto kong makilala yung nanay at tatay niya. Hinintay ko lang na kusa niyang gawin yun. At
awa ng Diyos, DJ Lindsay, nangyari naman po. Sa katunayan, madalas po akong nasa kanila. Doon po ako natutulog. Kapag wala po akong ginagawa, doon lang kami nakatambay. Grabe nga eh. Mas madalas pa ako doon kesa sa sarili naming bahay. DJ Lindsay, magtatatlong buwan na po kaming ganito pero wala pa rin po kaming label. At eto pa. Okay naman po yung pagtrato namin sa isa't isa eh. Wala namang problema at masaya lang talaga. Okay na okay po yung pagsasama namin. Pero bakit kapag nasa amin ako, doon ako matutulog, tulad naman ng dati ko nang ginagawa. Tas hindi ko lang siya masabihan na matutulog na ako. Eh kung ano-ano na po yung sinasabi niya sa akin. Mabilis siyang magalit kapag hindi kami magkasama. Mabilis siyang magwala kapag hindi agad ako nakaka-reply sa mga messages niya. Hindi niya rin po ako palagi pinaniniwalaan sa mga bagay na sinasabi ko. Mahal ko po siya. As in. Pero malapit na po akong sumuko sa kanya. Ang hirap-hirap niya pong mahalin, DJ Lindsay. Kung ano-ano rin po yung sinasabi niya sa akin, kahit wala naman po kaming label. Kumpara po doon sa mga unang pagkakakilala namin at yung unang part ng pagsasama namin, parang mas magulo ngayon. Hindi niya rin naman po ako tinatanong kung gusto ko ba siyang maging boyfriend. Baka po meron kayong maipapayo sa akin. Makikinig po ako. DJ Lindsay, tawagin niyo na lang po ako. 26. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hello everyone! I am Lindsay of 106.7 Energy FM representing Philippines! Hoy, hindi ka sasali sa pageant. Oo. 9:13 na po ng umaga. Welcome to Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Uy, ano na? Uy, 26. Grabe naman kasi. Bakit ka naman kasi pumayag na magmekos-mekos kayo? Maglato-lato kayo? Bakit kasi? Diretsuhin na natin, no? Bakit ka kasi pumayag na may mangyari sa inyo kung wala naman pala kayong label? Nakakaloka ka dyan. Bakla ka ng taon. Eh ano pang hihingin mong label sa kanya? Ibinigay mo na yung, alam mo yun, binigay mo na yung bataan. Tapos ngayon magtatanong ka, ano ba kami, DJ Lindsay? Hindi ko rin alam sa inyo. Baka magkalaro, oo, baka magkapit-bahay, ganyan. Ay nako, kasi yan yung sinasabi. Kasi tayong mga babae, pag na-in-love tayo ewan ko ba, pag na-attract lang talaga tayo, no? It matters to us really, no, mga babae. Well, kahit sino naman, kahit kanino naman, kahit mga lalaki. Ang first naman talaga na nakikita natin is yung itsura ng tao, di ba? Nagugustuhan natin sila, di ba, because of attraction. And that includes yung how we look, di ba? Yung panlabas na anyo natin. Pero once na nakilala mo na yung tao, doon mo na siya mamahalin di ba? Yung personality niya, yung traits niya, kung paano niya dalhin yung sarili niya, ganyan. Doon, yun na yung magiging rason kung bakit mo siya mamahalin, di ba? Yun nga lang ate, bakit napaka
mga ganun, nagkakilala kayo sa inuman tapos biglang may nangyari na agad sa inyo. Hindi ka man lang naghintay ng 1 linggo man lang o 2 linggo man lang, be. Oo, check-in agad. Wow! Pero alam mo, ipagpasalamat mo na lang no, na hindi tulad ng ibang lalaki, iniwan ka na lang niya basta after niyong gawin yon. At least ikaw pinakilala ka nga dun sa mga magulang. Na-curious tuloy ako, nung pinakilala ka, anong sabi? Anong araw niya? Di mo ba narinig? Oo. Nung pinakilala ka sa mga magulang, nung lalaki, di mo man lang ba siya tinanong, huy, pinakilala mo ako sa mga magulang mo, ano ka ba? Ano ba tayo? Dapat ganun. Hindi pang, ano ka ba? Ba't mo ko pinakilala sa mga magulang mo? Hindi naman malinaw kung ano talaga tayo, di ba? Sana dun pa lang, no, tinanong mo na para may clarity na agad. Oo. Kasi I'm sure, no, yung mga magulang din niya magtatanong sa kanya, ano ba niya yan? Ba't laging nandito sa bahay? Matik na yun na girlfriend ka. Oo. Matik na yun sa mata naming lahat. Yun na yun, girlfriend ka na niya. Ngunit subalit, bakit nga hindi malinaw sa inyo? Bakit nga walang label? Bakit wala kayong, alam mo yun, title, no? Kapag pinapakilala ka niya sa mga kaibigan niya, anong pakilala sa'yo? Oh, inutangan ko, ganyan. Oh. Inspiration ko. Hoy, hindi ka magiging showbiz. O idol ko, idol, ganyan. Matik yan, girlfriend ka na eh. Alam mo, habang 3 buwan pa lang kayo, no, linawin mo na sa kanya yung mga bagay na nagpapagulo sa inyo. Oo, tanungin mo, ano ba ako sa'yo? Girlfriend mo ba ako? Boyfriend ba kita? Bakit hindi malinaw? Bakit hindi mo man lang ako tanungin? Kasi tayo mga babae gusto natin yung mga malinaw talaga eh, 'di ba? Yung mga hindi tayo papunta kung saan-saan. Magulo lang talaga tayo lalo na pag nagsha-shopping tayo. Pero sa mga ganyang rason, 'di ba, kapag pinagtagni-tagni mo yung mga detalye, mahal ko, makaka-come up ka na girlfriend niya ako. Pero bakit hindi niya ako tinatanong kung ano ba talaga kami? Bakit hindi ko nga rin maitanong sa kanya kung boyfriend ba kita? Ganyan. Pero why are we doing yung boyfriend and girlfriend things, di ba? Oo. Matik na yan. Ang naglalak sa inyo talaga is, communication talaga at saka yung title. Oo, yung paglagay ng title, di ba, sa inyong relationship. Oo. Alam mo, habang 3 buwan pa lang kayo, linawin mo na sa kanya yan. Kasi baka mamaya, di ba, dahil sa hindi mo na itatanong sa kanya, biglang may dumating na babae sa buhay niya, ganun din naman sa'yo. Baka may biglang dumating na lalaki na alam mo yung kayang higitan yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Bigla ka na lang, di ba, mag-iba ng landas. Oh, yun yung problema doon. Wala siyang hawak sa'yo. Ikaw din wala kang hawak sa kanya, di ba? Wala kayong pinanghahawakan talaga. Iba lang talaga yung nahawakan ninyo nung una. Huwag! Diba? Kaya kung ako sa'yo, linawin mo na yan sa kanya. Sabi ni Ravicel, basta may alak, may balak talaga. Ang init kasi sa katawan ng alak, kaya after ng tagay, nawala agad. After ng tagay, gusto na pumasok sa malamig na lugar. Ate Ravicel, alam na alam mo yung mga ganyan, Hay nako, 26 ka ng taon talaga. Diba? Sabi naman dito ni Alvin, sumulat. Meron naman sa, ano daw yung... mura lang daw. Ano yun? Sabi naman ni Ate Rosie, sige, oo. May iba pala silang pinag-uusapan. Sorry, hindi ako makarelate. Nasaan pa yung ibang mga comments dito? Naku, 26, ano ka ba? Sayang naman yung iniingatan mong dangal. Churot, agad-agad. Diba? Feeling ko hindi niya naman iniingatan. Binigay niya nga agad kahit nakainuman niya lang. Diba? Kasi kung iniingatan mo yan, kahit anong mangyari, kahit lasing ka pa, hindi mo i-unzip ang iyong dress or ang iyong pantalon, di ba? Iniingatan mo, di ba? Sabi dito ni Brian, wag nga muna mag-mekos-mekos, dapat mag-tornado na lang. Huy, hindi ka magto-tornado. Ay nako, sabi ni Raida, mali mo kasi, bakit binigay mo yung bataan mo? Hindi mo ba agad napigilan ang mga bagay-bagay? Obviously, mga mare, hindi nga. Oo. Kakapasok ko lang, bataan agad ang narinig ko. Ay, sabi dito, malamang lang yan, nag-boom tarat-tarat na yan. May nangyari na sasabihin pa, walang label, di ba? Nag-boom tarat-tarat na, magtatanong ka pa. Hindi nga kasi malinaw. Naguguluhan nga siya, oo. Kung ako sa inyo, tanungin mo na siya ate, kasi kung gulong-gulo ka na talaga, bakit hindi mo tanungin? Ba't nauna mo pa kaming tanungin dito sa lihim ng liham, no? Ayan. So, hindi nga, on a more serious level, on a more serious note, no?
Mahirap talaga sa atin mga babae kung hindi natin alam kung saan talaga tayo lulugar kasi nga wala tayong label. Pero alam mo, dahil binibigay mo sa kanya yung benefits of being a girlfriend, of being a good partner to him, I think decent lang to say and to ask, no? Feeling ko walang pupuntahan tong kung ano mang meron tayo kasi hindi ko alam kung ano nga bang meron tayo. Sabihin mo sa kanya, sorry, naguguluhan ako. Ginagawa natin itong mga bagay na to, nagagalit ka kapag hindi kita mini-message agad, nagagalit ka kapag hindi ako agad nakakapag-reply sa'yo. Bakit? Ano ba tayo? Natutulog ako sa inyo, maluwag akong tinatanggap ng mga magulang mo sa inyo pero hindi ko alam kung ano ba ang tingin nila sa akin at kung ano ba ang pakilala mo sa akin sa kanila. Ano ba tayo? 'Di ba? You have the right to ask that question kasi you're giving your 100% eh. 'Di ba binibigay mo sa kanya yung benefits of a girlfriend na in the first place ba hindi mo nga dapat ginawa pero dahil sa ganun ka nga, 'di ba? Ganun na lang ang gawin natin, 'di ba? Kasi kung hindi niya sasabihin sa'yo na wala, ganito lang tayo, masaya lang tayo, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo lang maging masaya with him nang wala kayong label, nang hindi siya matatawag na boyfriend ko yan na hindi girlfriend ang tawag niya sa'yo, 'di ba? Nasa sa'yo yan kung gusto mong ituloy. Ngayon pag sinabing niyang girlfriend kita, 'di ba? O di tapos ang problema natin, at least malinaw. May panghahawakan ka, 'di ba? Sa profile mo sa Facebook, pwede mong ilagay doon in a relationship with. Ganyan. Para makita ng lahat, ay sila pala. O sure, jowa, ganyan, 'di ba? Hindi yung parang floating yung yung status ninyo. Mahirap 'yan kasi hindi alam ng mga tao. Hindi alam ng mga babae na yan palang jowa mo merong ikaw na nag-e-exist sa buhay niya. So anytime na gustong pumasok ng ibang babae na yon sa buhay ni Guy, pwede, labas-masok sila. Kasi wala silang nakikita at wala silang alam na girlfriend ka pala. Well, kasi nga hindi malinaw, 'di ba? Ikaw din naman. So ibig sabihin ba nun kapag may nanligaw sa'yo, okay lang sa kanya? Hindi ka naman niya binibigyan ng label O bakit? 'Di ba? Gantihan lang. 'Di ba? Oo. So yun, dapat malinaw lang talaga. At saka for your own safety din yan and security. Ayaw mo naman na parang, alam mo yun 'di ba? Na parang tinitake advantage ka lang ng tao, 'di ba? Kasi parang ganun yung nangyayari. Nagagawa niyo lahat. Nakukuha niyo yung benefits of being a boyfriend to you pero hindi ka naman niya binibigyan ng label. Dapat nga putulin mo na muna yung benefits na yan tapos once and for all maging malinaw muna sa atin, no? Ano ba tayo? Girlfriend ba ako o kalaro mo lang ako? Baka naman mamaya may ibang girlfriend ka tas ako pala yung kalaro mo, 'di ba? Gusto ko malaman kung ako ba, girlfriend ba ako o ano ba talaga ako sa buhay mo? Diba? Ganun yun, be. Huwag ka matatakot magtanong because you have the right to ask and be answered ng maayos. Diba? Yun lang yun. Huwag kang matatakot magtanong. Ano pang sabi dito? Ang dami niyong comment ha. Sabi ni Kuya Felipe, friends with benefits, DJ Lindsay. Sabi naman ni Nashreen, dapat pag lang label, hindi na gagalit. O, diba? Nawala agad yung comment. Ang bibilis niyo naman mag-type. Oo. Sabi dito ni Juliet, oo nga, dapat linawin niya yung label na kung anong meron kayo. Diba? Sabi naman po ni Jeff, nako, ikaw lang sapat lang, 26. Kausapin mo siya kung kayo na para makapag-celebrate na kayo ng monthsary ninyo. Isakto mo sa November 26. Baka nga 26 yung may nangyari sa kanila, kaya 26 yung yung pangalan niya dito. Ay nako, ang dami nating mga theories, mga pangga. Sabi naman ni Arch, mukhang poorly defined ang relationship ninyo. Kung hindi siya ang mag-i-initiate ng tanong, dapat siguro ikaw nang magtanong para klaro po kayong dalawa. O diba? Ganun naman talaga Diba? Kasi para malaman mo kung ano yung mga tamang sagot or makakuha ka ng tama na clear na mga bagay-bagay. Minsan kasi yan yung mali sa mga tao. Naghihintay sila ng clarity, naghihintay sila ng security. Pero nakakalimutan nila yung part na magtanong, 'di ba? Mag-demand. Paano mo makukuha yung isang bagay kung hindi ka magtatanong or hindi ka maghahanap or hindi ka manghihingi, hindi ka magde-demand, 'di ba? 'Yun, kung ako sa iyo i-demand mo na dapat mo ako maging girlfriend. I'm sorry. Kailangan maging girlfriend mo ako. Charing lang. Magtanong ka lang muna. Tapos kapag sinagot ka niya, maging pabor man sa'yo o hindi yung sagot niya, alam mo na what to do. Kapag kalaro ka lang niya, umalis ka na dyan kasi you'll be wasting tons of your time, girl.
And kapag sinabi niya na girlfriend, edi mas sweet, 'di ba? At least ngayon, may karapatan ka nang magsabi na girlfriend niya ako, boyfriend ko siya. In a relationship po kami, tita, tito. Ha, Merry Christmas po. Oo. Diba? Ganun lang yun, be. Huwag natin gawing magulo ang mga bagay-bagay. Alam mo, minsan hindi naman talaga magulo ang mga bagay at actually alam natin ang mga sagot sa mga bagay. Pero naguguluhan lang tayo kasi lagi natin kinokontra yung sarili natin. Baka mamaya kapag tinanong ko siya, ma-off siya sa akin eh. Baka mamaya bigla siyang lumayo eh. Mga ganyan. Baka pag nagdemand ako ng title sa aming dalawa o label sa aming dalawa, baka bigla siyang lumayo. Baka hindi niya na ako kausapin. Baka ma-pressure siya. Baka masakal siya. Sakalin ko siya eh. Diba? Nagme-mekos-mekos kayo, naglalato-lato kayo, tapos wala naman kayong label. Swerte niya, be! Oh, diba? Huwag kang matakot mag-demand. Huwag kang matakot magtanong. Tsaka huwag kang matakot sa mga, alam mo yun, consequences na meron ng life. Kasi at least, alam mo kung anong naghihintay sa'yo at the end of the rainbow. Alam mo kung anong dapat mong gawin, di ba, at the end of the day. Kung hindi pala girlfriend ang tingin niya sa'yo, edi alis ka na dyan. Okay? Kung girlfriend naman, edi let's celebrate. Congratulations! 9:25, Ben and Ben with the song, Maybe the Night. Tutok lang, dito lang yan. Wanna lay down Sa Energy FM. to fun with you. Our souls are glowing. Everyone